everyone. Welcome to Biz Talks, the talks about business. So for today's content, we have a visitor. She is from the office city of the Municipal Treasurer, Miss Anisel Loyola. Hi Ma'am Anisel, welcome to Biz Talks. How are you po? I'm okay. Thank you for asking. And thank you also ma'am for being here na pinaunlakan niyo po yung invitasyon namin para maging guest po ng aming programa. Mag-hi ka po sa ating mga Hello. So, ma'am, galing ka po sa Office City of the Municipal Treasurer, which is also part of business, di ba po ma'am? So, doon po nagre-register yung mga may mga sariling mga business. So, ngayon po ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang inyong kaalaman tungkol sa mga business applicants po na pupunta sa inyo? Ano po ba yung mga ibig sabihin ng Barangay Microbusiness Enterprises? Barangay Microbusiness Enterprises po. Ito po yung mga negosyo na negosyo na mayroong total asset na hindi hihigit sa 3 million pesos. At sila din po yung mga negosyo na gumagawa, nagpo-proseso, nagmamanufaktura ng mga produkto o kalakal. So, alam niyo na po kung ano ang Barangay Microbusiness Enterprises. So, ma'am, itatanong ko lang po na kung ang Barangay Microbusiness po ay naglilimit ang asset sa 3 million, ano naman po kaya ang tawag dun sa business or enterprises na lumalampas naman po ang asset sa 3 million? So, ang tawag naman po sa kanila is small medium enterprises. Sila po yung Mga lumalagpas sa 3 million pesos na asset. Oh, thank you po sa inyong kasagutan tungkol po sa ngayon naman po, meron po bang nagaganap na business registration ang mga Barangay Microbusiness Enterprises? Yes po. Sa papaano pong paraan? Maaari niyo po bang i-share din sa ating mga manonood, baka meron po tayong mga manonood na maging aspiring businesswoman, businessman, maaari niyo po bang ibahagi? Para po sa mga new applicant ng BMBS na gustong mag-register, pumunta lang po kayo sa Municipal Treasurer at mag-fill up ng BMBE Form 1. At bukod doon, meron din kayong mga documents na ipapasa sa SEC, which is ang SEC po ay Security and Exchange Commission. yes po. At sa DTI, Ang DTI naman po ay Department of Trade and Industry. at sa CDA. At ang CDA naman po ay ang Cooperative Development Authority. Meron po ba bukod doon? Bukod doon, magpapasa din kayo sa mayor's permit and municipal permit. So ang sinasabi po ni Miss Anisel para po sa mga BMBS new applicant, maaari po kayong pumunta sa mga malapit na negosyo center po sa inyong barangay para po makapag-register kayo doon at para po mas maging legal ang inyong business. So, yun po yung mga kailangan requirements para sa Barangay Microbusiness Enterprises. Ano naman po kaya ang mga requirements? Or meron po ba? Kailangan din po bang i-register ang mga Yes po. meron po sa small business? Yes. Small and medium enterprises? Maaari niyo rin po bang ibahagi sa amin or sa ating po mga manonood ang mga requirements po para sa registration po ng small and medium business enterprises? Yes po. So, kung kakonti lang yung mga requirements na hinihingi ng BNBS, so dito naman sa SMBS ay maraming requirements. So, maaari ko po bang basahin sa inyo o isa-isahin yung mga requirements? Sige po. Okay. Una is, kailangan din nila magpasa ng registration sa SEC or Securities and Exchange Commission. Kung yung halimbawa po ay, yan po inasabi niyo ay pinapasa rin po sa Yes. BMBS. Yes. Sa SEC, sa CDA,
sa DTI. Then, pagkatapos nun is, kailangan nyo din ng tax identification number or TIN. Then, Kinukuha po yan sa BIR. then certificate of registration from the Bureau of Internal Revenue or BIR. Then, mayor's permit or municipal business permit. Then, sworn affidavit executed. Then, sworn statement of assets and liabilities. Sumusuporta naman dito yung invoice, then official receipt, contract document or deed. Then, mga picture of the place of business and its assets. So, copy of loan contracts. Then, kahulihan is income tax return or ITR. So, dahil nga na mas malaki ang small and medium enterprises kaysa sa BMBES, kaya siguro mas marami ang requirements na hinihingi para sa mga applicants ng SMES. Yes, tama ka. So, yun po yung pagkakaiba ng BMBS at saka po ng SMES. Ms. Anisel, thank you po sa inyong Thank mga you, ma'am. kasagutan sa ating po programang ito. Ngayon po ay magpapaalam na po kami sa BizTalks that talks about business. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, ipapaliwanag naman natin ang mga mahalagang punto ng Department Order No. 1704 na nagpapatupad ng Barangay Microbusiness Enterprises BMBES Act of 2004. Alam niyo ba na ang order na ito ay ginawa upang suportahan ang mga maliliit na negosyo sa ating komunidad? Tara, simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang Rule No. 1, Preliminary Provisions, Section No. 1, Declaration of Policy. As stated in Republic Act 9178, layunin ng gobyerno na pabilisin ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa maliliit na negosyo sa barangay. Ang mga negosyong ito ay tinutulungan ng gobyerno para maging bahagi ng mas malaking ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga proseso at pagbibigay ng suporta at benepisyo. Sa ganitong paraan, nakakalikha tayo ng mga trabaho at nababawasan ang kahirapan. Rule No. 1, Section 2, Supplementary Rules and Regulations. Ang Secretary of Trade and Industry ay naglabas ng mga tuntunin para sa pagrehistro ng BMBES at pagbibigay ng mga benepisyong pangbuwis. Rule No. 1, Section 3, Place of Registration. Ang BMBES naman ay nirerehistro sa Office of the City of Municipal Treasurer at binibigyan ng Certificate of Authority or CA. Rule No. 1, Section 9. Ang BMBES ay exempted sa income tax mula sa kanilang kita sa negosyo. Let's move on to Rule No. 2, Registration of BMBES. Titingnan naman natin kung sino ang maaaring magparehistro bilang BMBE at ang proseso ng pagpaparehistro. Rule No. 2, Section 1. Who can register as a BMBE? Sino-sino nga ba ang mga maaaring magparehistro? Alam niyo ba na isang negosyo ay maaaring magparehistro bilang BMBE kung ito ay: una, isang maliit na negosyo ng barangay na gumagawa o nagbebenta ng mga produkto, serbisyo, maliban sa mga serbisyong lisensyado ng gobyerno. Pangalawa, hindi bahagi ng malaking negosyo. At pangatlo naman ay hindi kontrolado ng mga malalaking negosyo o mga tagalabas. Dumako naman tayo sa Rule No. 2, Section 2, Value of Assets o pagtatasa ng mga ari-arian at mga kailangan dokumento. Alam niyo ba na kapag tinatasa ang mga ari-arian, ang cash ay binibilang sa aktwal na halaga at ang ibang ari-arian naman ay binibilang base sa halaga ng pagkakabili minus depreciation o kanilang book value. Sa Section 3 naman, documents to be submitted by the applicant, business entity, or enterprise. Ito naman, para sa pagpaparehistro, kailangang mag-submit ng mga dokumento ang mga negosyo na nagpapakita ng halaga ng kanilang mga ari-arian. Sunod naman ay Rule No. 2, Section 4, o Verification of Qualifications. Dito naman, sinisigurado ng treasurer ang pisikal na pag-iral ng negosyo at ang halaga ng kanilang mga ari-arian. Kung lahat ay maayos, ibinibigay ng treasurer ang Certificate of Authority na may bisa ng 2 taon at maaari ma-renew para sa isa pang 2 taon. Ang certificate ay libre, maliban kung may ordinansang lokal na nagtatakda ng bayad.
Isunod naman natin ang Section 5 na pumapatungkol sa issuance of Certificate of Authority, Section 6 na list of registered BMBES to be furnished to the BIR, and Section 7 the periodic evaluation. Dito, iuulat ng Treasurer ang mga rehistradong BMBES sa BIR kada 3 buwan at kanilang susuriin ang financial status ng BMBE taon-taon. Section 8 naman, cancellation of registration o pagkansela ng rehistro. Alam niyo ba na maaaring kansilahin ang rehistro dahil sa mga dahilan tulad ng paglipat ng lugar ng negosyo, paglagpas ng 3 milyon sa halaga ng ari-arian, voluntaryong pagsuko ng certificate o ang mga paglabag at yung mga sakop ng rule. Dumako naman tayo sa rule number 3, income tax exemption guidelines. Ngayon, pag-usapan natin ang exemption sa income tax. Ayon sa Section 2 o determination of the value of assets of the BMBA for income tax exemption purposes, ito naman ang pagtatasa ng ari-arian at application ng tax incentive. Para mag-qualify, ang kabuuang ari-arian ng BMBA ay hindi dapat lumagpas sa 3 milyon. Para sa availment of tax incentive Section 3, kailangan magparehistro ang BMBA sa BIR at magsumiti ng mga kinakailangan dokumento, kasama na ang Certificate of Authority at Financial Statements. Next is Section 4, Annual Information Return. Ang mga BMBS ay kailangan magsumiti ng requirements. Required ang Annual Information Return at Annual Information Form na may kasamang financial at asset details bago ang ika-15 araw na ika-4 na buwan bawat taon. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang Rule number 4, Guidelines of the Availment of Exemption from Gross Retail Tax o GRT para sa mga loans na ibinibigay sa mga rehistradong barangay microbusiness enterprises o BMBES. Here's the important parts of the guideline. Section 1, Exemption mula sa Gross Retail Tax. Alam niyo ba na ang mga interest, komisyon, at discount na kinita mula sa mga pautang na ibinibigay ng LBP, DBP, PCFC, at Small Business Guarantee and Finance Corporation sa mga rehistradong BMBS ay exempted mula sa GRT? At alam niyo rin ba na ang mga pautang na ibinibigay ng GSIS at SSS sa kanilang mga miyembro para magtatag ng BMBS ay exempted din mula sa GRT? Para naman sa Section 2, Disqualification from GRT Exemption. Kung ang halaga ng pautang na ibinibigay sa BMBE ay nagresulta sa pagtaas ng kabuoang assets nito sa higit 3 milyon pesos, ang nasabing institusyon ay madidisqualify mula sa GRT exemption. At para naman sa Section 3, which is reportorial at documentary requirements, upang makakuha ng exemption, kailangan mag-submit ng certified copy ng registration ng BMBE sa BIR sa lending institution. Ang BIR ay gagawa ng reporting scheme na susundin ng lahat ng credit institution sa mga transaksyon ng pautang sa BMBES para sa pagkuha ng GRT exemption sa loob ng 30 araw mula sa pagiging epektibo ng order na ito. And let's move on to rule number 5, which is Public Information Campaign. Para sa Section 1, pagsasagawa ng kampanya para sa publiko. Ang Bureau of International Revenue or BIR at lahat ng Revenue Region at District Officers, ang Bureau of Local Government Finance at lahat ng Regional Directors, lahat ng District Treasurers ng Metropolitan Manila at lahat ng City at Municipal Treasurers ay inaatasang magsagawa ng kampanya para sa publiko upang ipaalam sa mga BMBS ang mga probisyon ng order na ito mula oras ng paglagda nito hanggang sa oras ng pagsusumiti ng income tax return sa Abril 2004. Dumako naman tayo sa rule number 6, ang final provision or ang pangwakas na provision. Para sa Section 1, repealing clause. Lahat ng umiiral na patakaran at regulasyon o bahagi nito na hindi kaayon sa provision ng order na ito ay pinawawalang bisa, binabago o inamiyandahan ng naaayon. Para naman sa Section 2 reports, ang Treasurer at ang BIR ay mahigpit na ipinatutupad ang probisyon ng order na ito. Magbibigay sila ng taunang ulat sa Secretary of Finance na may kopya ng Secretary of Trade and Industry ukol sa kanilang implementasyon ng Act. Alinsunod sa order na ito, ang ulat ay maglalaman ng mga sumusunod. Para sa una, mga pangalan at address ng mga rehistradong BMBES, kanilang linya ng negosyo, kanilang mga may-ari stockholder ng mga pangunahing opisyal at kanilang asset base. Pangalawa naman, ang halaga ng kita ay ina-avail ng exemption mula sa income tax at ang pangatlo ay ang halaga ng interest, komisyon at diskwento na ina-avail mula sa GRT. Pang-apat naman, ang taunang gross income na nakuha ng mga BMBES. At para naman sa Section 3, pagiging efektibo. Ang order na ito ay magkakabisa pagkatapos ng 15 araw mula sa publikasyon at sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway makatulong ito sa inyong negosyo. Hanggang sa muli, ako si Ate Kim na dapat alam mo.
Department Administrative Order Number 2 Series of 2006. Ang Department Administrative Order Number 2 Series of 2006 is naglalaman ng mga patakaran and regulasyon para sa tamang pamamahala and paggamit ng BMBA Development Fund sa pangangalaga ng mga micro-entrepreneur sa barangay. So, alinsunod sa BMB Act, ito ay naglalayong mapanatili yung mga epektibong paggamit ng pondo para sa pag-unlad ng mga maliliit na negosyo sa komunidad. Under Section 1, sa nasabing seksyon, itinatag ang BMBA Development Fund bilang isang pondo na layunin suportahan yung pag-unlad at paglago ng mga barangay microbusiness enterprises. And ang kasama nila doon is SMED Council na ang ahensyang itinalaga upang pangalagaan at pamahalaan ng nasabing pondo. So, ang pagtatag ng BMBA Development Fund ay naglalayong magbigay ng financial assistance and suporta sa mga micronegosyo sa barangay upang matulungan silang mapalakas ang kanilang operasyon and also makamit yung kanilang potential na, sa negosyo. So, sa pangangasiwa ng SMED Council, inaasahan na ang pondo is maipapamahagi ng maayos at naaayon sa mga layunin ng RA 9178. Section 3, ito naman yung batas na nagtatakda ng mga proyektong nauugnay sa paglipat ng teknolohiya, pagsasanay sa produksyon at pamamahala at tulong sa marketing na maaaring maging kwalipikado para sa pondo ng BMB Development. Section 4, Procedures in availing of the BMB Development Fund. The following are procedures for the availment of the BMB Development Fund. So, ang mga nabanggit na gaway, patakaran, and yung regulasyon na is mahalaga upang matiyak na yung BMB Development Fund is maayos na magamit at ma-administer ng tama. So, ito ay naglalayong mapalakas and mapalago yung sektor ng micronegosyo sa barangay sa pamamagitan ng tamang pagtugon sa kanilang pangailangan and pag-unlad. The DILG in coordination with PIA, DOLE, and DTI shall meet of the regional level to prepare an action plan to ensure proper dissemination of the law to the general public, most especially the beneficiaries at the barangay level. So, Section 1, ayon sa provision ng unang talata ng Section 10 ng RA 178, itinatag ang BMBA Development Fund at pangangasiwaan ito ng SMED Council or Small Medium Enterprises Development Council. Section 1. Guess the word. Section 1. Section 1. Section 1. 1. Yeah. Section 1? Yeah! Correct. It's Section 1. Sa Department Administrative Order Number 1 Series 2003, ito ay pagsasakatuparan mga patakaran at mga regulasyon ng Republic Act 9178 nakilala bilang Batas ng Barangay Microbusiness Enterprise ng 2002. Isa sa Section 50 ng Republic Act 9178 patapos ang konsultasyon sa DILG, DOF, BSP at iba pang mga kinaukulang ahensya. Ang mga sumusunod naman ay mga patakaran at regulasyon na namamahal sa BMBS ay pinapataw para sa pagsunod impormasyon at gabay ng lahat ng kinaukulan. Incentives and benefits. So, ano-ano nga ba yung mga incentives and benefits kapag ikaw ay isang negosyanteng registered BMBS? Sa Section 9, exemption from taxes and fees. Ibig sabihin, pasamantalang hindi ka magbabayad ng buwis na nanggagaling sa iyong kita mula sa iyong negosyo. Section 10, exemption from the coverage minimum wage law. Ito, binibigyan ang mga empleyado ng sakop ng batas na dapat na benepisyo tulad ng Social Security and healthcare benefits. Section 11, credit delivery. Dito, mabibigyan sila ng mabilisang pag-access ng pondo na kinakailangan nila upang makatulong sa operasyon ng kanilang negosyo. Sa Section 12, ang mga BMBS ay maaaring mag-avail ng mga teknolohiyang paglipat, mga training program para sa production at pamamahala, katulong sa marketing mula sa mga DTI DOS, PDA, TESDA, PLRC, at iba pang kinaukulang ahensya. Section 13, ang mga BMBA Development Fund ay mayroong endowment na
300 milyon piso na nagmula sa pagkor at pangangasiwa ng Smith Council. Section 14, Trade and Investment Promotion. Ang mga data na nakalap sa rehistrasyon ng negosyo ay dapat accessible at para gamitin ng pribadong sektor ng organisasyon at ng non-government organization para sa layunin ng business matching at sa kalakalan at promosyon ng pamumuhunan. Section 15, One-Stop Business Registration Center. Ini-encourage ng mga LGUs na magtatag ng one-stop business registration upang pangasiwaan ang mabilis na rehistrasyon at pagproseso ng mga permit at licensing ng BMBS. Topic. The Philippine Information Agency, or PII, in coordination with the concerned agencies, the OLE, DOLE, the DILG, and the DTI, shall ensure the proper and adequate information, contents, and benefits of the act of the general public, especially to its intended beneficiaries in the barangay level. What is dissemination information, right? Section 16. The Philippine Information Agency or PIA sa koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya, DOLE, DILG at DTI ay dapat tiyakin na tama at sapat na pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa nilalaman at mga benepisyo ng batas sa pangkalahatang publiko, lalo na sa mga inaasahang benepisyo nito sa antas ng barangay. Any person who shall willfully violate any provision of the Act or who shall in any manner commit any act to defeat any provision of the Act shall, upon conviction, be punished by a fine of not less than 25,000 pesos. What's the penalty? Yes. Sa Section 17, which is penalty, may kaukulang parusa ang sino mang tao na sadyang lalabag sa anumang probisyon ng batas o sino mang gagawa ng anumang hakbang upang labagin ang anumang probisyon ng batas ay parurusahan ng multa na hindi bababa sa 20,000 piso, ngunit hindi higit sa 50,000 piso at pagkakakulong na hindi kukulangin sa 6 na buwan ngunit hindi higit sa 2 taon. Sa kaso ng hindi pagsunod sa mga probisyon ng Section 9 ng batas, ipapapataw ng BSP ang administratibong parusa at iba pang mga parusa sa mga naupang institusyon ng pananalapi ng gobyerno, kasama ang multa na hindi bababa sa 500,000 piso. The DILG, DTI, and DSP shall submit annual reports to Congress on the status of the implementation of the Act. Annual report. Section 18. Ang DILG, DTI at BSP ay dapat magsumiti ng taunang ulat sa Kongreso tungkol sa kalagayan ng implementasyon ng batas. This rule shall take effect 15 days after its publication in a newspaper of general circulation. Effectivity? Yes. Section 19 naman, this rule shall take effective in 15 days after itong mailadhala sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon.